Ang Hunter exam ng Batang Frex. Ang pinakamahirap na Hunter exam ay hindi sinusukat sa dami ng natatapos, kundi sa lakas ng loob ng nag-iisang umaangat. Ito ang fanfiction retelling ng Hunter exam ng Batang Frex, isang kwento ng tapang, lakas, at pakikipagbuno kay Chairman Netero. Sa ika-267 na Hunter exam, ang pinakamatinding edisyon, sa buong kasaysayan ng Hunter Association, sa huli, isang aplikante lang ang nakakuha ng respeto ng matanda. Sa ika-267 na edisyon ng Hunter exam, maraming veterano ang nagsabi, na ito na marahil ang pinakamahirap na pagsusulit na isinagawa, ng Hunter Association. Maging ang mga examiner ay kabado, dahil ayon mismo kay Chairman Netero, hindi ko kailangan ng marami, ang kailangan ko ay ang malalakas at may tunay na kakayahan. Nang inanunsyo ng chairman na isang napakahirap na pagsubok ang naghihintay, nagtaka ang lahat ng aplikante. Ano kaya ang iniisip ng matanda? Anong uri ng tests ang mas mahirap pa sa nakaraan? Hanggang sa tumayo si Netero at ngumiti. Simple lang naman, aniya. Lalabanan ninyo ako. Nabigla ang lahat. Pati ang mga examiner ay nagkatinginan. Iniisip nila kung nagbibiro ba ang kanilang chairman. Ang ilan sa mga aplikante ay nagsabing kabaliwan iyon. Pero may ilan namang ngumisi, dahil gustong-gusto nila ang ganoong klaseng hamon. Sinundan pa iyon ni Netero ng paliwanag. Hindi ninyo kailangang talunin ako. Kailangan niyong mapahanga ako. Sino man ang makakuha ng respeto ko, pasado. Mas lalo silang nalito. May nagsabi pa, paano kung mapuruhan namin kayo, chairman? Bagsak pa rin ba kami? Ngumiti lamang si Netero. Hindi niyo alam ang iniisip ni Netero. May isa pang nagtawa at nagtanong. Paano po kung mapatay namin kayo? Sumagot si Netero na parang walang pakialam. Pasado pa rin kayo. Kaya halos lahat ng aplikante ay sumugod, dahil mas madali raw iyon kaysa hulaan ang gusto ng matanda. Ang malalakas na naiwan. Habang nagkakagulo, may ilang aplikante na hindi sumabak agad. Pinagmasdan nila ang laban. Nakita nilang halos lahat ay bumagsak sa loob ng ilang segundo, masyadong mabilis ang matanda, masyadong malakas, masyadong sanay. Hanggang sa sinabi ni Netero, mukhang may isang hindi pa sumusuko, hinihintay ko siya. Doon lumabas ang isang batang aplikante. Tahimik lamang, pero may malakas na presensya. Siya si Jing Frex, tinawag ng iba bilang ang batang may matang hindi natatakot. Sumugod si Jing. Isang suntok agad ang pinakawalan niya, mabigat, mabilis. Nagulat ang lahat ng napaatras si Netero, kahit kaunti lang. Ho! Nakakabilib, wika ng chairman. Ikaw ang pinakamalakas sa batch na ito. Ngunit hindi pa tapos. Ang mabangis na pagbabago. Biglang kumislap ang hangin. Nagbago ang ekspresyon ni Jing. Lumabas ang mapanganib na aura na ngayon pa lang nakita ng iba. Nag-itim ang kanyang kasuotan, parang mismong aura niya ang nagdudulot ng epekto. Pumasok siya sa isang estado na hindi niya mismo alam kung saan nanggagaling, isang anyo ng galit, tapang at likas na lakas. Sumigaw ang ilan. Delikado yan. Baka mapatay niya ang chairman. Ngunit nanatiling kalmado si Netero. Sige, ipakita mo pa. At nagsimula ang totoong laban. Si Jing ay sumugod na parang bagyo, bawat galaw ay may intensyon na patumbahin ang kalaban. Ngunit si Netero ay naroon pa rin, ngumingiti, umiikot, nawawala, biglang nasa likod, nasa unahan, saka marahang tumatama. Hanggang sa huling pagsabog ng enerhiya ni Jing, umatake siya ng isang mabangis na suntok. Ngunit saktong lumitaw si Netero sa harap niya, parang wala sa bigat ang ginagawa ni Jing. Isang palma mula kay Netero, at tumigil ang mundo. Sumadsad si Jing sa lupa. Tahimik ang paligid. Pero dahan-dahan siyang tumayo, at ngumiti. Salamat, Chairman, ngayon alam ko na kung gaano ako kahina. Ngumiti rin si Netero. Hindi ka mahina, bata, ikaw ang natatanging umabot sa puntong yan. At dahil doon, pasado ka. Ang buong lugar ay napuno ng palakpakan. Si Jing Frex, ang batang nagpakita ng tapang, talino, at lakas na hindi pangkaraniwan, ang nag-iisang pumasa sa ika-267 na Hunter exam.